Bankrupt kasi iglesia ni Manalo. Walang itatagal sa aral pag ang pag-uusap aral. Kaya ang pinuntahan, personal. Ginagalit yung mga Muslim. Puntahan nyo si Soriano. Naandun sa ganon. Naandun sa ganon. Biro mo, pati sketch ng tinitira ko, tinuturo sa Muslim at saka sa Abu Sayyaf. Kaya, para matapos na to, sinasabi ko ngayon dito sa Araneta Coliseum, Manalo, lumabas ka na! Patunayan mo relihiyon mo! Grabe, lumabas ka! Yan ang dapat. Kahit sa Amplaza, kahit sa Luneta, kahit sa Amplaza, basta Manalo ang kausap, haharapin kita! Haharapin kita. Hindi nyo ako kayang takutin. Sige, Manalo, lumabas ka. Patunayan mo, sugo ang tatay mo. Tutol ako. Hindi sugo ng Diyos si Felix Manalo. Sugo ng demonyo si Felix Manalo. Muli po mga kaibigan, ako po'y bumabati sa lahat na nakasubaybay dito sa ating programang Expose the Truth. Yung video na aking ipinakita mga kaibigan, video po ni kapatid na Eli, na kung saan po ay talagang makikita mo yung paghamon ni kapatid na Eli sa mga iglesia ni Kristo. Ang dahilan kasi mga kaibigan, alam nyo, itong mga iglesia ni Kristo hindi po nila tinatantanan na talagang umabot pa sa punto na below the belt ang banat nila sa ating kapatid na Eli. Mga kaibigan, itong mga iglesia ni Kristo na kung saan hindi na po sa aral nila binabanatan, kundi sa personal na. Gaya yung nangyayari ngayon sa MCGI, yung ginagawa ni J.R. Badong na kung saan ay talagang below the belt ang banat po nila. Sila Jared, sila Willie Santiago, below the belt, parang iglesia ni Kristo na rin mga kaibigan, na talagang binabanatan po nila ang MCGI ng below the belt. Pero ganun pa man mga kaibigan, alam nyo mga kapatid, yung mga ganung kaganapan na nagaganap sa isang mangangaral o isang Kristiyano mga kaibigan, yan po kasi ay nakatadhana sa mga gustong sumunod sa ating Panginoong Jesucristo, no? Pasensya na lamang po kayo kasi medyo may sipon po tayo dahil sa pinuntahan natin, no? Ang Kristiyano po nakatadhana o talagang may magaganap na matinding kahirapan doon po sa mga gustong sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Dito po sa libro ng Juan, Kapitulo 15, sa versikulo 18, ganito po ang mababasa sa talata na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Kung kayo'y kinapupuotan ng sanglibutan, ay inyong talastas na ako muna ang kinapupuotan bago kayo. So sinabi ni Kristo talagang ang sumunod sa Kanya ay dapat kapupuotan din. So in-expect na po ng ating Panginoong Jesucristo na ang sumunod sa Kanya ay kapupuotan din. Kung kayo'y taga sanglibutan, ay iibigin ng sanglibutan ang kanyang sarili. So yun po. Pero kung ikaw ay hindi taga sanglibutan, ngunit sapagkat kayo'y hindi taga sanglibutan, kundi kayo'y hinirang ko sa sanglibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanglibutan. So, nakatadhana po pala sa mga sumasampalataya o sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo na dapat talagang dumanas sila na kapupuotan ng sanglibutan o yung kontra sa aral. Hindi lingid sa atin mga kaibigan na ang mga iglesia ni Kristo ay kung bakit napupuot sila o
Bakit galit na galit sila kay kapatid na Eli? Dahil po sa mga banat ni Brother Eli tungkol po sa aral ng mga iglesia ni Cristo. Pinamamalian niya kasi yung aral ng mga iglesia ni Cristo na kung saan si Cristo daw ay tao. Si Felix Manalo daw ay sugo, huling sugo. Lumalabas sa pagsusuri ng ating kapatid na Eli ay hindi. Kaya nainis itong kampo ng Iglesia ni Cristo, kaya nila hindi tinatantanan, pati personal na buhay ay binanatan na, mga kaibigan. Pero ulitin ko mga kapatid, yun ay talagang nakatadhana, magaganap kung sino man sa atin yung talagang sumunod sa ating Panginoong Hesus Kristo. At yung may nagtanong sa akin dito sa ating programa, no, mga kaibigan, galing po sa ating Facebook page na ang tanong niya ganito. Sabi niya, "Brother, tanong ko lang po sana, bakit po si Jesus nanalangin sa Ama ng 3 beses na sana ilayo sa kanya ng Ama ang saro na daranasin niya? Gayong alam naman niyang ito'y hindi pwedeng mangyari sapagkat kung iyo'y mangyayari, paanong matutupad ang nakasulat tungkol sa kanya na siya'y kailangang mamatay? May logic po ba siya dyan, Bro Esel? Nananalangin siya na iligtas. Ngayon alam naman niyang hindi pwede. Pakisagot naman po sana, salamat po sa Diyos." So ang tanong po ng ating kapatid na Ian, taga-subaybay sa ating programa sa Facebook page, ang tanong niya, bakit daw si Kristo ay nanalangin na sana ay ilayo sa kanya yung saro o yung kahirapan. Yung saro kasi mga kaibigan ay hirap po yun eh. Gusto kong basahin dito po sa Mateo chapter 26. Dito po sa verse 39. Ito po yung sinasabi ni kapatid na Ian eh. Sabi niya, "At lumakad siya sa dako paroon, si Kristo. Siya'y nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung baga maaari, ay lumampas sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo." Ito yung panalangin ni Kristo nung pumunta po sila doon sa Bantay Getsemani. Kinabukasan nito mga kaibigan ay si Kristo na po ay ipapako sa krus eh. Sa verse 42, sabi, "Muli siyang umalis na bilang ikalawa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung di mangyayari makalampas ito, kundi inumin, mangyari nawa ang iyong kalooban." So, pinagdasal ni Kristo na sana ay lumampas sa kanya yung kopa, yung saro, mga kababayan. Ano po kasi yung saro? Alam naman natin na yung saro po, mga kapatid, ay hirap po kasi yon, kahirapan. Basahin natin dito po sa verse 27. Ganito ang sabi ng Panginoong Jesucristo, "At dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila na nagsasabi, magsiinom kayong lahat diyan." Kung matatandaan po ninyo, yung sarong hawak ni Kristo ipinainom sa mga alagad. Pero hindi po uminom ang Panginoong Jesucristo. Ano po yung saro na ipinainom ng ating Panginoong Jesucristo sa mga alagad? "Sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan." Yung saro po pala mga kaibigan ay yung hirap dahil si Kristo kinabukasan yan ay maihandog na siya bilang kaligtasan o kapatawaran, bilang kabayaran ng kasalanan ng sanglibutan. Kaya sabi dito, sapagkat ito, sabi niya yung saro,
na ibinigay niya sa mga alagad. Ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Alam niyo mga kaibigan, ang tanong ng ating kapatid, bakit niya ipinanalangin na sana lumampas sa kanya yung saro o yung hirap o yung pagkamatay niya, pagkahandog niya? Bakit niya ipinagdasal sa kanyang ama na sana lumampas? Alam mo kapatid na Ian Herrera, kung bakit nanalangin si Kristo na sana'y lalampas sa kanya yung hirap. Kasi hirap po yon, yung saro, hirap, matinding kahirapan po yon. Kung basahin po ninyo kung paano si Kristo ay talagang pinahirapan, na pinagtawanan, ipinahiya, pinalo, dinuraan, kung ano-anong klaseng hirap ang ipinadanas sa ating Panginoong Jesucristo. Yun po yung saro na sinasabi niya na sana lalampas sa kanya. Ang tanong ng ating kapatid, bakit hiniling niya na sana lalampas sa kanya? Sapagkat talaga naman nakatadhana sa kanya yon, at kung lalampas yung saro na yon sa kanya, hindi po magaganap yung dahilan kung bakit siya naparito sa lupa. So yun po yung problema ng ating kapatid, pero alam mo kapatid, ang dahilan ito po. Sana maunawaan mo ito at mapakinggan mo. Dito po sa libro ng Marcos kapitulo 10 sa versikulo 38. Ganito ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Nung ang mga alagad ay humiling po sila na, basahin natin. Dito po sa verse 35, sabi dito, at nagsilapit sa kanya si Santiago at si Juan. Yung dalawang alagad nagsilapit sa kanya na mga anak ni Zebedeo. Na sa kaniya'y nagsisipagsabi, Guro, ibig namin iyong gawin sa amin ang anuman aming hingin sa inyo. May hiniling po itong dalawa na anak ni Zebedeo, si Santiago at saka si Juan. Ano yung hiniling nila? At sinabi niya sa kanila ni Kristo sa dalawa, ano ang ibig ninyo sa inyong aking gawin? So tinanong niya kung ano yung gusto nilang mangyari, 37, at sinabi nila sa kanya, ipagkaloob mo sa amin na mga kaupo kami, ang isay sa inyong kanan at ang isay sa inyong kaliwa, sa iyong kaluwalhatian. Ang sagot po ng ating Panginoong Jesucristo dito po sa verse 38, sabi niya, datapot sinabi sa kanila ni Jesus, hindi ninyo nalalaman ang iyong hinihingi. Bakit? Mga kakainom baga kayo sa sarong aking iinuman? O mga babautismuhan sa bautismo na ibinautismo sa akin? Tanong ng Panginoong Jesucristo, hindi nyo alam ang iyong hinihingi. Pwede ba kayong uminom sa saro na aking iinuman? May iinuman o may dadanasin si Kristo na saro o hirap, mga kababayan. Kung matatandaan po ninyo, yung saro o yung hirap na ginanap ng ating Panginoong Jesucristo, yun po yung nagdala sa kanya doon sa kanan ng luklukan ng Diyos. Yun ang nagdala sa kanya upang maupo doon sa kanan ng Diyos. Noong dumanas, ulitin ko, nung si Kristo ay dumaan doon sa saro o sa hirap, kahihiyan, sa sobrang tinding kahirapan. Yun po yung nagdala sa kanya upang maupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa langit. Kaya nung hiniling itong dalawa na sana maupo sila sa kanan ni Kristo at sa kaliwa niya, sabi ni Kristo,
maaari nyo bang inuman ang aking sarong iinuman? Dito sa verse 39, at sinabi nila sa kanya, kaya namin. At sinabi sa kanila ni Jesus, ang sarong aking iinuman ay iinuman ninyo. At sa bautismo na ibinabautismo sa akin ay babautismuhan kayo. Datapwat ang maupo sa aking kanan o sa aking kaliwa ay hindi ako ang magbibigay. Datapwat yaon ay para sa kanila na mga pinaghahandahan. Ibig sabihin mga kaibigan, yung magtatagumpay, yun po yung makasama ni Kristo na maupo sa kanyang kanan. Yung magtatagumpay. Saan? Doon sa saro na kanyang iinuman. Kaya kung gusto mong maupo kasama ni Kristo sa langit, kailangan dumanas ka din doon sa saro na kanyang dinanas o ininuman. Kailangan uminom ka rin. Alam mo kapatid na iyan, kung bakit nanalangin si Kristo na sana lalampas sa kanya, hindi dahil hindi niya kaya, hindi dahil ayaw niya. Kapatid, kasi kapag inuman niya yon, kapag dumanas sa saro na yon o sa hirap na yon ang ating Panginoong Jesucristo, lahat na mga tagasunod niya, lahat na sumunod sa kanya, ay dadanas din doon. Kaya ang Panginoong Jesucristo nanalangin na sana po Ama ay hindi dadanas sa akin o hindi lalampas sa akin ang sarong ito. Bakit? Kasi alam ni Kristo na napakatinding hirap yon. Baka ang mga alagad kasi na susunod sa Kanya, hindi nila kakayanin. Kaya nag-aalala ang Panginoong Jesucristo na baka yung sumunod sa Kanya ay hindi makalampas. Kaya sabi niya, ibig ko sana Ama, hindi lalampas sa akin itong sarong ito. Bakit? Inaalala niya tayo Kasi tayo mga kaibigan, mga kababayan, kaunting trials lang, kaunting pagsubok lang, aatras na ang Kristiyano sa ngayon. Aatras na agad. Wala nga lang maibili ng bigas ay aatras na sa pananampalataya Kaya nga, ang Antikristo kapag magtatak ay ang kanyang ibigay na halagas doon sa magpapatatak ay bibigyan niya ng pagkakalooban niya na makapagtinda at makapagbili. Pero yung hindi magpatatak ay hindi bibigyan. Kasi matinding hirap ang dadanasin ng mga Kristiyano. Yun ang inaalala ni Kristo. Kaya nanalangin siya na sana ibig ko Ama ay lalampas sa akin para sa mga susunod sa Kanya ay hindi rin sila dadanas ng kahirapan. Pero sabi ni Kristo, hindi sa kalooban ko kundi ang iyong kalooban. Yun ang sabi ng Panginoong Jesucristo. So, hindi lumampas sa Kanya yon. Kaya, ang mga sumasampalataya at sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo, huwag na po kayong magtanong kung kayo po'y pinapahirapan, kayo ay ginigipit, kayo ay talagang pinagwiwikaan, ipinahihiya, binabanatan sa below the belt, mga kaibigan, gaya yung banat ng mga Iglesia ni Cristo sa ating kapatid na Eli, gaya yung banat ni J.R. Badong, yung mga taga Broccoli TV, yung banat nila kay kapatid na Daniel, dadanas talaga ang Kristiyano ng ganon. Kaya wag po tayong magtaka kung mayroon mang mga ganong magaganap sa mga tunay na Kristiyano, magaganap yon. At yung manatili hanggang sa wakas, mga kaibigan, yung manatili, Mateo chapter 24 sa verse 13, ang manatili hanggang sa wakas, yung makapanatili sa tindi ng hirap na dadanasin po natin, siya yung maliligtas. Kaya nga sabi ni Kristo, yung ipagkaloob na makaupo sa aking kanan, sa aking kaliwa, ay hindi ako, sabi niya, kundi yun ay nakahanda para sa mga pinagkalooban ng Ama, na pinaghandaan ng Ama. Bakit? Ikaw ang magpapasya kung mayroon ka, kung karapat dapat kang maupo sa
langit o karapat-dapat kang makatanggap ng buhay na walang hanggan sa langit sa pamamagitan ng iyong pananatili. Kung pagkalooban ni Kristo itong dalawa hindi pala sila nanatili o di wala. Kaya ang magdidesisyon yan, yung mga sumasampalataya kung kaya nilang tiisin ang hirap na kanilang dadanasin, nagkatulad yung dinanas ni Kristo. Sana mga kaibigan ay naunawaan nyo po ang aking sagot dito sa tanong na kung bakit si Kristo ay nanalangin siya na sana lalampas sa kanya yung saro o yung hirap. Kasi ayaw ni Kristo na tayo ay dumanas din ng ganong katinding hirap mga kaibigan at mga kababayan. Kaya yung nangyayari sa ating kapatid na Eli na ginigipit, na pinapasama, sinisiraan mga kababayan, hindi po yun talagang mangyayari yun sa mga tagasunod ni Kristo. At yung nangyayari sa MCGI ngayon, naniniwala ako mga kaibigan na yun ay matinding pagsubok. Kasi alam ni Kristo na talaga ganun ang magaganap. Pero matutuwa po tayo mga kaibigan kasi dito po sa libro ng Roma, Kapitulo 8 sa versikulo 17, ganito po ang sabi ni Apostol Pablo. Umpisan ko sa 16. Sabi niya, ang Espiritu rin ang nagpapatotoo, kasama ng Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. 17. At kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos, at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung gayon nga, makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo'y lumuwalhati namang kasama niya. So, kailangan talaga tayong magkipagtiis Dadanas din tayo dun kasi yun nga panalangin ni Kristo na sana lumampas sa Kanya para malampasan din natin o lalampas din sa atin yung kahirapan na yon. Pero naganap sa ating Panginoong Jesucristo yon, nagtiis siya at yung Kanyang pagtitiis, yun po yung nagdala sa Kanya sa kanan ng karangalan, ng kaluwalhatian ng Diyos sa langit. Yun din, yung hirap din na ating dadanasin, yun din ang magdadala sa atin doon sa langit mga kaibigan. Dito po sa Revelation chapter 3 sa verse 21, ganito po ang sinasabi. Ang magtatagumpay ay aking pagkakaloobang umupong kasama ko sa aking luklukan. Gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking ama sa kanyang luklukan. Yan mga kaibigan. Yung pagtatagumpay ni Kristo, nung naparito siya, yun po yung nagdala sa kanya upang maupong kasama ng ama, at yung mga magtatagumpay din, uupo din kasama nila. Kaya wag po kayong magtaka, wag po kayong aatras. Kung kayo po ay dumadanas ng matinding kahirapan, sana po wag po kayong aatras mga kaibigan, mga kababayan. Magpatuloy lamang po tayo, no? Isa pang katanungan na gusto ko pong bigyan dito mga kaibigan ay tanong po ng isa rin sa ating taga-subaybay sa Facebook. Sabi niya, bro, tanong ko lang po, kung sa second coming naman ito, no, mga kaibigan. Sabi niya, kung sa second coming at magkakatawang tao ulit ang Panginoong Jesucristo, salamat bro, kulit po kasi nung babaeng mangangaral po. Yan lang po sabi niya, no? Ang tinatanong niya mga kaibigan, ayon sa aking pagkaunawa ay ang ating Panginoong Jesucristo kung siya'y babalik, magkakatawang tao muli daw. Po ba? Makakatawang tao muli po ba? O ewan ko kung tanong niya, no, mga kaibigan. Pero alam niyo mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo, nangako siyang babalik siyang muli. Yun ang kanyang pangako. Dito po sa libro ng John chapter 14 sa verse 2,
hanggang sa 3, mga kaibigan, ganito ang pangako ng ating Panginoong Jesucristo na kung saan nung siya'y pumataas na at pumunta na sa kanyang ama, ang sabi niya sa kanyang mga alagad, sa verse 1, umpisaan ko na lang sa verse 1, huwag magulimihanan ang iyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa verse 2, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan, sabi ni Kristo. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paruroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. No? So pangako niya na sa kanyang pagparoon o sa pagpunta sa langit, maghanda siya ng kalalagyan. Ibig sabihin, hindi ka pwede makapunta roon kung wala ka pang kalalagyan. Kasi maghanda pa lang siya. So sakalang naghanda ang Panginoong Jesucristo ng kalalagyan, nung siya'y namatay na at nabuhay na maguli at pumataas, sakalang naghanda ng kalalagyan. Ibig sabihin, yung mga namatay before ang Panginoong Jesucristo ay hindi pa sila nakatira doon sa mamanahing langit. Wala pa sila doon sa langit na ating mamanahin na ipinaghanda ng Panginoong Jesucristo. Kasi kung nandun na sila, saan sila tumira? Maghahanda pa lang ang ating Panginoong Jesucristo. So ibig sabihin, kapag ang tao po pala ay mamatay, mayroon talagang kalalagyan na kung saan yon, ang Diyos na bahala doon, no, mga kaibigan. Pero ang pangako ng Panginoong Jesucristo sa mga alagad niya na kapag siya'y pumataas ay babalik muli, at kung ako'y pumaroon, sabi niya sa verse 3, at kayo maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako. Yun po yung pangako niya. At kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. So ang pangako ng Panginoong Jesucristo, nung pupunta sa langit, babalik siya muli upang kunin ang mga sumasampalataya sa Kanya. Ang tanong, kapag siya po ba ay bababa muli, ay magkakatawang tao po ba muli siya, mga kaibigan? Magkakatawang tao pa ba siya katulad ng dati? Ngayon, ang sagot po dyan, mga kaibigan, mga kababayan, pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo, hindi na po siya katulad nung pumarito siya na magkatawang tao muli. Hindi na po. Kasi yung kanyang dahilan kung bakit siya nagkatawang tao, mga kaibigan, ay para tubusin, para mamagitan sa Diyos at sa tao. Ang ibig kasi ng Diyos ay ang lahat ng mga tao sana ay maligtas. Dito po sa unang Timoteo kapitulo 2 sa versikulo 4, na siyang may ibig ang Diyos Ama. Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. So, yun ang ibig ng Ama. Ang nangyari, nung pumarito ang Panginoong Jesucristo, nagkatawang tao para yung kanyang katawan ay maihandog bilang kabayaran ng kasalanan ng tao, mga kaibigan. Kaya siya pumarito at nagkatawang tao. Yun ang dahilan kung bakit siya nagkatawang tao. Pero nung naganap na, kasi nung bumalik niya sa langit, mga kaibigan, ang Panginoong Jesucristo, ay meron siyang sinabi dito po sa libro ng Juan, kapitulo 19 sa versikulo 28, ganito ang sabi niya. Pagkatapos nito, nung siya ay nasa krus na, nakabayubay na ang ating Panginoong Jesucristo, nasa krus na, nakapako na siya. Sabi dito, pagkatapos nito, pagkaalam ni Jesus na ang lahat ng mga bagay ay naganap na nga, upang matupad ang kasulatan, ay sinabi na uuhaw ako. So nung nasa krus si Kristo, alam na niya na naganap na ang dahilan kung bakit siya pumarito. Para tuluyan ng maganap ng kasulatan o ang propesiya tungkol sa kanya, sinabi niya na uuhaw ako.
So binigyan ng mga sundalo, ng mga Romanong sundalo, binigyan nila ng suka, no? And then pagkatapos, dito po sa verse 30, ganito po ang sinabi niya, nang matanggap nga ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, naganap na, at iniyukayok ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. So nung natanggap na niya yung suka, sinabi ng Panginoong Jesucristo, naganap na. So yung kanyang pagparito bilang isang tao para ganapin ang kaligtasan ng tao, naganap na yon. Yun lamang po ang dahilan kung bakit siya nagkatawang tao. Kaya pagbalik niya sa second coming, hindi na po siya magkatawang tao muli, mga kaibigan. Bakit? Wala nang dahilan para magkatawang tao pa. Kasi naganap na. Pagbalik niya, ano ang itsura niya? Yung kanyang kaluwalhatian bilang Diyos, mga kababayan. Kaya nga, pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi na aapak sa lupa hindi po aapak sa lupa kundi ang kanyang gagamiting katawan ay hindi na po yung katawan na ginamit niya dito sa lupa. Basahin natin dito po sa libro ng unang Timoteo, kapitulo 6, sa versikulo 14, ganito ang sinasabi ni Apostol Pablo. Natuparin mo ang utos, sabi niya kay Timoteo. Natuparin mo ang utos na ito, na walang dungis, walang kapintasan, hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo. So, pinayuan ni Pablo si Timoteo na kanyang tuparin yung kautusan, yung mga pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Pag-ingatan mo walang dungis, sabi niya, walang kapintasan. Hanggang kailan? Hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi, na sa kanyang kapanahunan ay ipahahayag siya na mapalad at tanging makapangyarihan, hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kaya kapag magpakita ang ating Panginoong Hesukristo sa pangalawang pagkakataon para kunin niya ang Kristiyano, ay magpapakita siya bilang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Na siya lamang ang walang kamatayan, na nananahan sa liwanag, na di malapitan, na di nakita ng sino mang tao o makikita man, sumakanya nawa ang kapurihan at paghahari walang hanggan, siya nawa. Yung magpapakita na, mga kaibigan, yung hindi nakita ng tao, yung walang kamatayan, yung nananahan sa liwanag, yung hindi malapitan, yun na po ang makikita ng mga alagad niya, ng mga Kristiyano na kanyang babalikan. Yun po ang kanilang makikita. Hindi na yung katawang tao, mga kaibigan. Hindi na yung katawang tao. Ang makikita na po nila ay yung walang kamatayan, yung hindi nakita kailanman, kasi ang nakita naman nila nung pumarito ay yung katawang tao Hindi naman nakita nila yung kaluwalhatian niya yung kanyang pagiging Diyos, hindi nila nakita kaya hindi nakita kailanman. Kasi hindi nila nakita yon. Ang nakita nila kay Kristo nung pumarito siya, yung kanyang pagkatao, mga kababayan. At siya ay magpapakita na talagang may kaluwalhatian bilang pagka-Diyos. Kaya ang Panginoong Jesucristo, hindi siya tao mga kaibigan. Kaya yung sinasabi ng mga iglesia ni Kristo na si Kristo ay taong pumataas, tao na nasa langit, tao pagbalik niya, ay hindi po mga kababayan, hindi na po siya tao. Ayon sa aking pagkaunawa, hindi na po siya tao, kundi siya po ay babalik na bilang Diyos, mga kababayan. Bilang Diyos.
So yan po ang masasagot ko sa iyo kapatid na nagtanong kung si Kristo po ba ay makatawang tao muli. Ay hindi po, no? At ang makakita lamang po sa kanya, sa kanyang pagbalik para kunin ang mga Kristiyano para maghari ng 1,000 taon, ang makakita lamang po hindi lahat ng mga tao. Hindi pa lahat ng mga tao kasi hindi naman siya bababa dito sa lupa kundi hanggang sa alapaap lang. At ang mga maliligtas aagawin mula lupa hanggang sa alapaap. Ang makakita lang yung mga aagawin. Yung mga ibang tao hindi po aagawin, hindi po makikita ang ating Panginoong Jesucristo. Yung mga aagawin lang ang makakita sa kanya kasi sa alapaap lang siya. At yung mga maliligtas, aagawin hanggang sa alapaap. Sana mga kaibigan, mga babayan ay naunawaan niyo po ang aking sagot dito sa mga katanungan ng ating mga taga-subaybay. At ulitin ko mga kaibigan, yung mga naghihirap o dumadanas ng matinding hirap dahil sa pananampalataya, huwag po kayong susuko. Ang hirap na inyong dadanasin mga kaibigan, mga kababayan, ang kahihiyan na ipinagkakaloob ng mga kaaway ng Biblia sa inyo ay yan ang magbibigay sa inyo ng daan o magtutulak sa inyo para maupong kasama ng Diyos, maupong kasama ni Kristo doon po sa trono ng Diyos. Ulitin ko lang sa Revelation chapter 3 verse 21. Ang magtatagumpay ay aking pagkakaloobang umupong kasama ko sa aking luklukan. Gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking Ama sa kanyang luklukan. So kung gusto mong maupo sa kanan o sa kasama ni Kristo, wag po kayong susuko. Sa chapter 3 verse 5 ng Apokalipsis, ang magtagumpay ay daramtang gayon ang mga mapuputing damit at hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay at ipahahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. Yan yung mga pangako ni Kristo. Kaya huwag po tayong bibitiw, mga kaibigan, mga kababayan. So hanggang sa susunod po dito sa ating programang Expose the Truth.